Hello everyone, in this video let's talk about RFM Corporation. So itong si RFM Corporation ay nag-declare ng dividend. So dito tayo pumunta sa PSC Edge and makikita niyo dito na merong declaration si RFM Corporation. So kung i-check natin yung disclosure na to, dito tayo pumunta sa Declaration of Cash Dividend. Ayan, so makikita nyo dito sa report na to na nag-declare sa special meeting yung Board of Directors ng RFM ng 300 million worth of dividends na ibibigay nila sa kanilang mga shareholders. So that's 0.08903 per share. So kung titingnan mo ang kanyang dividend history, yan, from 0.05936 nung same period na dineclare nila, ngayon ay 0.08903. That's 0.08903 less natin ng 0.05936, cost divide natin ng 0.05936, that's 49.98% increase. So mas mataas yung dineclare nila ngayon compared nung last year kung ibabase natin sa same period. Pero ito, check natin si RFM. Si RFM, yung dividend history niya is hindi siya ganun ka-predictable kasi kung makita nyo, 2022, ayan, year 2022, tatlong beses lang sila nag-declare. January, July, September. Noong 2023 naman, January, June, October. Noong 2024, 4. February, April, August, tsaka November. Paiba-iba sila ng declaration date. And 2025 is 5. January, April, July, September, November. So, isa lang masasabi ko dito sa RFM. Medyo mahirap na makapag-predict tayo no, kung magkano yung dividend niya. Hindi parehas sa like, example natin, BDO. Yan, kung makita nyo, BDO, mapipredict natin kaagad kasi consistent, quarterly, March, June, September, December. And yan. And consistent din yan. And nag-a-announce din sila kung mag-increase sila. Like, very predictable yung dividend. And also, wala akong RFM sa aking portfolio. Kung makikita nyo, wala akong RFM dito. Meron lang ako sa food, beverage, and tobacco. That's URC, Keepers, and Jollibee. So, yan lang yung parang hindi ko gusto sa RFM kasi hindi ko ma-predict yung dividend niya or hindi ko ma-forecast. And ang kagandahan lang talaga dito sa RFM is medyo galante silang mamigay sa mga shareholders nila. Kung titingnan nyo, yung payout ratio nila is matataas, no? That's 91%, 67% ng kanilang net income. That's 80%, 59%. So, yun lang yung pero ako kasi mas prefer ko na hindi masyadong mataas yung payout ratio. So, around okay na ako sa mga 50, 60, 70%. Pero yung mga 90% medyo na ako dyan. Medyo hindi ko siya gusto kasi parang konti na lang yung natitira para sa business, para mag-grow yung business. Kaya, yun, mas gusto ko yung mga nasa 50, 60, 70% yung payout ratio. And also, walang sinet na dividend policy si RFM. Para chine-check lang nila yung performance ng company nila kung magkano ba yung kinita nila. And then, nire-review nila yon on a regular basis. And then yun, pag nakita nilang profitable yung business, kaya nag-declare sila ng dividends at pinamimigay nila sa mga shareholders nila. Kaya
ayun, parang regular lang nilang nire-review at kapag meron naman silang extra na cash na pwedeng i-declare as dividend galing sa net income ng kumpanya, kaya sila nagde-declare. Kaya hindi mo talaga ma-forecast kung ano yung date na magde-declare sila. So kung gusto nyo mag-invest sa RFM, ito yung mga products nila. Selecta, Sunkist, White King. Ayan, fortified milk ng Selecta, Royal, tsaka Fiesta. And kung gusto niyo naman makatanggap ng dividends, that's ex-date is January 28, 2026 and babayaran kayo sa February 24, 2026. So, kayo, ano sa tingin nyo? Worth it mabilhin ang RFM?